Ating pong bigkasin ng sama-sama ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw, ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, at ang kabuhayan ng katawan. At ang buhay na walang hanggan siya nawa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na sumasalangit, sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Kami po ay sama-samang sumasamba sa inyo ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ay makatagpo ka namin. Ama, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali, aming mga nagawang may kahihiyan sa inyong mga paningin. Panginoon, tulungan mo kami na ituwid ang aming mga isipan, ang aming mga ugat. Panginoon, ay kayo po ang siyang magwaksi sa amin, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong paningin ngayong umaga. Sa aming pong pagsamba, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng bukas na isipan at bukas na puso upang malaya ka naming mabigyan ng papuri at mabigyan ng parangal higit sa lahat. Lord, amin din po nilalapit sa inyo ang aming pong tagapagsalita, aming Pastor Larry. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng katalinuhan, ng karunungan sa kanya sa pag-i-interpret na inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga puso ay maging handa sa pagtanggap ng iyong mga salita at maunawaan na namin ito, Panginoon, upang sa gayon sa aming mga buhay ay makita mo po na ang iyong salita ay buhay. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa ho, palakpakan muna natin ang Diyos na buhay sa umagang ito. Masaya ho ba tayo? Darito tayo. Ano? Magkakasama tayo last Sunday sa huling linggo ng pagsamba at ngayon ay kaunahan. Andito tayong lahat. Amen po ba ron? Amen. Pakibati nga po muna ang inyong mga katabi at pakisabi sa kanya na ako ay masaya at ikaw ay narito. Yan. Pwede po ninyong kamayan or batiin. Yan. Purihin po ang Panginoon na tayo ay sama-sama mag-worship sa Kanya sa umagang ito. Umawit po tayong lahat. Sabihin na sa katabi natin, tayo na. Sama-sama tayo maawit. Sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Sing! O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Okay, tayo gawin. O kay sarap manatili
presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga piling. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ang papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ang papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Ang sarap manatili sa presensya mo, Panginoon. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ang papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Kung meron daw napakagandang gawin natin sa unang araw ng pagsamba sa linggong ito, sa taon na ito, as we will worship the Lord. Okay, sabay-sabay tayo lahat. Pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Pumalakpak, lumindag, lumundag, at umiyak. Pumalakpak, umindag, lumundag, at umiyak. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Tataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, tataas-taas ang Diyos. Ito pa. Tataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Tataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat
Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yes, Lord, dakila ang inyong banal na pangalan. We give you back all the glory, for you deserve all the praises, Lord God. Amen. Palakpakan natin muli ang dakila at makapangyarihang Diyos. Amen. Napakaganda na sa umagang ito sa ating pagsisimula. Bigay at pagkatiwala natin sa Panginoon ang buong taon na lalakarin natin. Ano? Hindi natin alam kung anong future na meron tayo sa taon na ito. Pero isang napakaganda. Ano? Ang Diyos kailanman hindi siya nagpabaya at naging faithful siya sa atin noong nakaraang mga taon. At naniniwala tayo, ang Diyos magiging tapat pa rin sa atin sa mga susunod pang panahon. Amen po ba ron? Nagtitiwala ba tayo na ang Diyos ang pwede nating samahan at kapitan sa taon na ito? Amen. Minsan pa, we give you back, Lord, all the worship and all the glory. Hayaan mo na ikaw ay aming awitan. Sambahin namin ang inyong banal na pangalan sa umagang ito, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, Lord. Ikaw ang pwede namin asahan, O Diyos, sa buhay na ito. Ay, Mami. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa
awit natin. Kaya ikaw, O Diyos. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo, ikaw ang aking mundo, aking awitin. Pagkat dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat higati, tagumpay man ang naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan dinahon. Pag-ibig mo alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sabihin natin sa bawat sandali. Sa bawat bigati, tagumpay man ang naroon. Daluyan mayroon sa buhay sa kung kailangan dinahon. Pag-ibig mong alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isang patay lamang gawin. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Yes, Lord. Ika'y nag-iisa. No one deserves all the glory but you, Lord God. Wala nang iba. Sa iyo lahat ng aming awit. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa Yes, buong Lord. Minsan bawin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Aming isisigaw, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo.
kadakilaan mo. Opo, Panginoon, wala kaming isisigaw sa mundong ito, kundi ang inyong faithfulness, ang inyong goodness, ang inyong provision, ang inyong katugunan sa aming mga kahilingan, Panginoon. Salamat sa iyong proteksyon, salamat sa iyong provision, sa iyong pag-iingat sa amin, at kami ay narito ngayong umaga. Wala po kaming gagawin iba, Panginoon, kundi dakilain, sambahin ang inyong banal na pangalan. At habang kami ay narito, Panginoon, habang kami ay nag-worship sa inyo, habang kami, Panginoon, ay narito at sumasamba, nawa ang inyong presensya patuloy namin makasama, O Diyos, at malaya kang kumilos sa puso't buhay na bawat sa amin upang baunin namin, Panginoon, ang iyong presensya kahit sa pag-uwi po namin mamaya. Be with us, Lord, as we continue this morning worship at bawat bahagi ng programa. Ikaw nawa ang mataas. Purihin ka po, Panginoon. We give you back all the glory and all the worship. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Makakaupo na po tayo. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Muli, Panginoon, na iyong pinagtipon-tipon ng bawat isa. Salamat po sa unang linggo ng panibagong taon ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil nag-stand namin na mayroong panibagong buhay at lakas ang panibagong taon at aming pong pinagpapasalamat sa iyo ang napakaraming bagay, Panginoon, sa aming buhay. And we are looking forward, Lord, na ang taong ito ay taon din na iyo kaming sasamahang patuloy, magpapalain, at ikaw nawa ang siyang aming maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang narinito ngayon. Mayroong kanikanyang mga kapahayagan ng pagkilala at pagpapasalamat sa iyo. Ano man ito, Panginoon, nais po namin sa iyo ay itaas ang lahat ng aming pagpupuri, ang lahat ng laman ng aming mga puso na laki pang aming pagpapasalamat. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy po na maging gawin ang aming mga buhay, ang laging kilalanin ang iyong mga ginagawa sa aming mga buhay. At patuloy na pasalamatan ka anuman ang mangyari, anuman ang mga pangyayari, anuman yung mga events ng buhay namin sa bawat araw, Panginoon. Sa iyo po, O Diyos, ang papuri, pasalamat at nawa sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Good morning po sa ating lahat. Happy New Year po muli sa ating pong lahat. Pakibati niyo inyong mga katabi ng Happy New Year. Yan. Baka hindi na maulit kaya batiin niyo na po ngayon. Joke lang po. So purihin po ang Diyos at tayo po ay nasa unang linggo ng panibagong taon na 2024. Ang bilis lang po dumaan ng taong 2023, no? Parang kailan lang. At ngayon po, bibilang tayo, mga ilang buwan lang, malapit na po ulit ang Pasko. Yan, kaya magantay-antay lang po kayo ng konti. Yan, pero biyaya po ng Lord na tayo ay muling magkasama-sama, kasama yung inyong mga katabi ngayon. Di ko alam kung napalitan yung inyong katabi o nalipat kayo ng upuan dahil medyo marami po tayo. Pero purihin po ang Diyos sa kanyang pagpapala ng panibagong pagkakataon upang tayo po ay sama-sama mag-aral po ng kanyang mga banal na salita. Yan. Good morning po sa ating mga bisita, sa mga balikbayan, sa mga ngayon pa lang po natin nakasama sa church. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa araw pong ito, sa ating pong pagdalo sa dito po sa ating church sa Caridad. At nawa ay patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Sige po, ang ating pong paksa ngayong umaga ay tungkol sa Christian community. No? Ang pamagat po ay to be a Christian is to be a community living together in Christ. No? Ngayong pong buwan, ang aming pong tatalakayin ay lahat patungkol sa Christian community. No? Tungkol sa kalipunan ng mga mananampalataya, no? Sa isang iglesia o komunidad ng mga mananampalataya. At tayo po ngayon ay nandoon sa unang paksa ng pagtalakay sa
tema pong ito. At ang ating paksang talata ay maslumpungan sa aklat ng unang Korinto, kabanatang... Ayaw, kumana. Yan. Unang Korinto, kabanatang 12, talatang 12 hanggang 27. Kung kayo po ay may mga Bible or may mga Bible apps sa inyong mga gadget, pwede niyo pong buksan. Kung wala naman po, pwede niyong tunghayan dito po sa unahan. Although medyo maliit yata po dyan sa ilang screen sa likod. Ganito po ang sinasabi sa Mabuting Balita Biblia na version po sa Tagalog. Iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano itong makaririnig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ay siya pang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat isa o bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Sa verse 27 po, sa huling talata ng ating paksa, kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. So naka-highlight po yung ating last verse ng ating mga talatang natunghayan ngayong umaga. Saglit po tayong dumulog sa Panginoon na tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo po kami ng bukas na puso at isip upang handang tanggapin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin. Sa umagang ito bilang part, Panginoon, ng iyong katawan, bilang parte ng komunidad ng mga mananampalataya sa iyong iglesia sa dakong ito. Dalangin po namin na ikaw nga po ang mangusap sa bawat isa sa amin at ito po ay aming ipanguhay sa aming pang-araw-araw na buhay bilang iyong mga anak. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. Ano po ang inyong nararamdaman sa inyong sariling katawan ngayon? Yan. Kung kayo ay mag-iisip, at bibigyan ng pagkakataong mag-isip, ano nga ba yung aking nararamdaman sa aking katawan ngayon? Base sa itsura, base sa laki o liit, o so anumang bagay na nararamdaman mo at nakikita mo sa iyong katawan. No, mahilig ba kayo tumingin sa salamin? Diba? May mga ganong tao, no? Mahilig tumingin sa salamin para tingnan kung may nabawas ba sa figure niya o kaya sa itsura ng kanyang katawan o kaya naman may nagbago, kung pumuti ba o gumana ba yung ginagamit na pampaputi, no? O kaya naman ay kung gumaan yung ating mga
katawan o mas lalong bumigat. No? I hope na hindi po tayo bumigat itong nakalipas na holiday season kasi ako po nagpa-test nung nakaraang linggo. Mataas ang grade ko sa mga blood chem. Kaya may sermon ako sa doktor ko sa susunod na linggo sa check-up. Yan. So, normal naman daw po yun. Sabi nung nag-check sa akin, pati yung nag-ultrasound. No? Normal sa tao, lalo sa atin sa mga Pinoy, na kapag dumadaan yung holiday, nai-enjoy natin. Siyempre, kasama doon sa enjoyment yung pagkain. No? Hindi mo maiiwasan kasi talagang niluluto yan ng mga nanay. Hinahain sa lamesa yung ham, ano pa ba? Bacon, yung mga medyo matataba ng konti, yung mga lechon belly. Meron ba kayo noon nung nakaraang bagong taon? Bihira yung nag-gugulay, di ba? Prutas pa. No, kasi sabi nila, yung prutas daw swerte. Pero yun po, ano yung ating nararamdaman kung tayo yung tatanungin tungkol sa ating sariling katawan? Kayo ba'y nalulungkot sa inyong mga itsura o sa itsura ng inyong katawan o satisfied kayo o natutuwa kayo sa kung anong meron kayo, no? Bilang isang individual o bilang isang tao, lalo na kapag kayo titingin sa salamin, no? Kanya-kanya po tayo ng pananaw at ng ating pakiramdam sa ating mga katawan. So, siguro ang mas safe, wag na kayong titingin sa salamin para hindi nyo na makita. No? Siguro yun yung isa sa mga secret. No? Pero meron tayong nararamdaman kanya-kanya sa ating mga sariling katawan. Sabi po ni Dan Guptill, no? Most of us would rather not think about our bodies. And if we do, we probably don't think very complementary things. It's too fat or too skinny, too short or too tall, mumpy, lumpy, or just plain ugly. No? Minsan daw, madalas, hindi tayo, kahit tayo mismo sa sarili natin, hindi tayo nagbibigay compliment sa ating katawan. Ang unang-unang nakikita natin lagi ay yung sobra, yung hindi maganda. Diba? Kapag meron ka ng mga puting buhok, kapag tinubuan ka ng pimples, no? Para ka ng pimples na tinubuan ng muka, yung mga gano'n, di ba? O kaya naman pagka tinubuan ka ng taba, minsan hindi mo na makita kung nasan ba yung bewang, nandito ba o nandito o nandoon. Diba? Yung mga gano'ng mga bagay. No, tayo daw, normal sa atin na hindi tayo tumitingin doon sa mga magagandang mga bagay. Ang unang nakikita natin, yung pangit. Amen ba? Amen. Amen nga, nag-amen nga. Yun kaagad, di ba? Yung hindi magandang bagay, yung hindi magandang parte. Pansinin kasi, di ba? At least tayo mismo yung unang makakapansin, hindi yung ating mga kapitbahay o yung ating mga kaibigan. No? At least, that's the way we think about it. Sabi nga, kaya nga parang very strange na marinig at mabasa, makita sa sulat ni Apostol Pablo sa mga sa mga mananampalataya, sa lahat ng kanyang mga sulat doon sa Korinto, that you and all believers are part of Christ's body. Iba yung boses ko, lumakas. Patay pala, kaya pala. Sino nagpatay? Sino hindi Ayan. Ulitin po natin sa simula. Babasahin ko po ulit yung text. Wag na. Ayan. So, ito yung very strange, no? Yung parang marinig natin at mamasa natin doon sa sulat ni Apostol Pablo na tayo ay parte ng isang katawan. No? Ano ba yung iisipin mo kung ikaw ay parte ng isang katawan? Pipili ka ba ng isang parte na maging ikaw o maging gusto mo? Di ba? Siguro, kung bibigyan tayo ng chance, papipiliin sa magiging part natin sa isang katawan, pipiliin natin yung pinakamaganda. Yan. Wala sigurong pipili nung part na tago, no? Yung part na minsan mabaho, yung part na minsan madalas na siya ang napangit o hindi nakikita, hindi napapansin. Di ba? Pipiliin natin yung lagi na
nakikita. Yung bang parang presentation o representation ng totality ng isang katawan. No? Yun madalas ang ating ginagawa. So, sa ating pong teksto, pinapahayag at binibigyan ng stress na ang totoo, no, katulad din ng sinasabi ni Pablo doon sa Romans 12:4-5, ay ganito. Ang sabi ni Pablo, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No, ang pangunahing bagay na gustong sabihin ni Pablo dito ay yung iyong parte bilang bahagi o kabahagi ng isang katawan. Na parang binibigyang emphasis doon na hindi mabubuo yung isang katawan kung kulang ng isang bahagi. No, kaya ibig sabihin, ang lahat ng bahagi o parte ay napakahalaga. No, kung babalikan natin yung verse 12 and 13 ng ating teksto, ang sabi diyan, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. So ano po yung katotohanan na pinapahayag nito? This truth of the body is really important. No? Why? Because it helps us to understand how God wants us to treat one another. Tinutulungan tayo, bawat isa sa atin, anuman tayo, anuman yung parte natin sa isang katawan o komunidad, no, na maunawaan natin yung isa't isa at itrato natin ng maayos ayon sa naisin ng Diyos yung isa't isa. No? Walang malaki, walang maliit, walang malakas, walang mahina, no? Walang hindi maganda, walang maganda, walang magaling, walang hindi magaling, kundi itrato natin na maayos ang bawat isa. So, to treat one another. So, ano yung ating makikita? Ano yung meron tayo bilang isang katawan ni Kristo, bilang isang Christian community? No, what do we have in the body of Christ or with the Christian community? Yun po yung ating pag-usapan ngayong umaga. No, meron po tayong 4 na puntos. Una, the Christian community finds their worth together. No, ang isang komunidad ay merong halaga. At yung ating halaga sa ating komunidad na kinaaniban, no, sa body of Christ, ay nararamdaman natin, nakikita natin kapag tayo ay nandito. No, yung po ba yung napipil nyo? Whenever na nandito tayo sa church, kasama yung mga kapatid, na pipil nyo ba yung inyong importance, yung worth, yung halaga ng ating buhay? No? Dapat yun yung ating makita. So, it means that we find our worth together. No? Nararamdaman mo yung iyong halaga, lalo na kapag kasama mo yung iyong kapatid sa Panginoon. So, God wants you to see your value or your own value to His body. No? Dito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon para hindi natin mabigyang focus yung mga errors, no? Yung mga hindi magandang bagay at hindi magandang pagtingin natin sa ating mga sarili. Di ba may mga tao na very low yung kanilang self-esteem. No? May mga mahiyain. Bukod sa mahiyain, parang mababa masyado yung tingin nila sa kanilang sarili. Parang walang kakayahan. Parang wala ka ng pag-asang tumayo bilang isang tagapanguna. Parang ganoon, di ba? Yun yung problema sa karamihan. No? Maraming tao merong inferiority complex, lalo kapag napaligiran ka na ng mga medyo malalakas. No? Yung mga malakas ang dating. No? Parang lalo kang nababaon. May mga ganun po mga tao. No? Dahil mahihain ka na, meron kang low self-esteem, no? At meron ka pang inferiority complex,
lalo pang nababa yung tingin mo sa iyong sarili. Ano ba yung mga dahilan ng ganyan? Yung iba, they look at their education or educational background. Kapag hindi ka tapos ng elementarya o ng high school o ng kolehiyo, samantalang yung mga kasama mo ay nakarating sa pagdodoktor, halimbawa, di ba? So yung kanilang mga income, kapag yung iyong income ay income ng mga ano lang, yung regular income, no, yung mga nandun sa pinakamababang income sa isang buwan. Compare doon sa mga ang income buwan-buwan ay income sa isang taon ng isang regular na trabahador. Diba? So magkakaroon tayo ng inferiority complex sa ganoong mga bagay. No? Bukod pa doon sa ibang mga bagay na meron yung ating mga kapatid. So madalas doon tayo tumitingin. Pero tandaan natin na ang paalala ng Panginoon sa atin is to look at His body. To look to your own value sa Kanyang katawan. Ano ba yung value mo? Ano ba yung halaga mo? No, meron tayong nakita mga memes sa social media, di ba? Halimbawa yung bottled water, no, yung mineral water, di ba? Ang presyo niyan iba-iba kumpara sa lugar. No, kapag sa sari-sari store mo binili, mura lang, 5 piso. Kapag nabili mo na yan sa mall, medyo iba na yung presyo niyan, 30 na, di ba? 30. Kapag sa iba pang lugar, bawa sa airport, mas mahal ang mineral water, di ba? Hindi ko alam sa Doha yata mas mahal pa kasi ginto sa kanila yung tubig. No, kung pwede lang inumin yung gasolina, siguro iinumin ni Kuya Kirby yung gasolina doon eh. No, kasi mas mura daw ang gasolina sa tubig, no? So ibig sabihin yung worth ng isang bagay according doon sa meme na yun ay nandun sa lugar niya na kinalalagyan. No? Gusto kong makita natin na ang nais ng Diyos, makita natin yung ating value doon sa kanyang doon sa kanyang tawag diyan, sa kanyang katawan, doon sa community na meron tayo at naroon tayo. So tayo ay kasama sa katawan ni Kristo. Alam natin na katulad ng binabanggit ng salita ng Diyos, meron tayong worth, no, sa ating Panginoon. No? Ang isa sa mga best example nito ay si Michael Jackson. Yan, kilala niyo si Michael Jackson. Si Michael Jackson ay tinaguriang international pop star, di ba? At hindi naman may kakaila na tayong lahat alam natin na maraming niretoke kay Michael Jackson bukod sa kanyang kulay. No, unang-una na yung kanyang ilong. Di ba? Yung ilong niya ay naging matangos, naging maganda. At yun yung isa sa pinakamagandang parte ng kanyang katawan na kapansin-pansin. No, so sa bandang huli, parang unusual o parang kakaiba yung itsura ni Michael Jackson. Kaya nga siguro dahil isa yung sa mga nauna niyang pinaretoke, sumunod na yung ibang mga parte para mag-jive doon sa kanyang pagpaparetoke ng ilong. Kaya mahirap yung nagpaparetoke, no, na parang kailangan mong iretoke lahat unti-unti para sumunod doon sa itsura nung ilong mo, di ba? So ganoon ang nangyari sa kanya. Alam niyo po ba kung bakit ganoon yung kanyang naging pagkilos bilang isang tao? Siguro unang-una nasa entertainment world siya. Kailangan yun para pag nakita siya ng mga tao ay okay sa itsura, di ba? Pero hindi naman lahat ng mga sikat ay nagpaparetoke. No? Sino ba yung hindi nagpaparetoke o hindi nagparetoke na sikat? Si Julia Roberts. Sa local lang. Pang local lang ako eh. Parang wala noon eh. Parang wala. Meron naman, di ba? Meron namang mga sikat na hindi nagparetoke. Yan. Pero kalakaran siguro sa entertainment na ganoon, no? Na maraming mga nagpaparetoke. Pero sabi po ng isang tao, si Kent Crockett, no? Si Kent Crockett ay nagsabi ng story ni Michael Jackson. No, hindi ko po alam kung legit itong story nito, pero sabi niya, nung bata pa si Michael Jackson, siya daw ay naabuso ng kanyang tatay. Ina-abuse ng kanyang tatay. Verbal abuse.
Noong sabi ng tatay niya sa kanya, pangit yung kanyang ilong. Pangit siya dahil pangit yung kanyang ilong. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan, yung katabi niyo po magaganda yan, tsaka pogi. Yan. Hindi naman kamukha ni Michael Jackson yung ilong, di ba? So sabi ng tatay ni Michael Jackson, according dun sa kwento ni Kent Crockett, no? Sabi ng tatay niya sa kanya, pangit ka kasi pangit yung ilong mo. No? Pangit ka dahil pangit yung ilong mo. No? So yun yung isa sa mga abuse na naranasan ni Michael Jackson sa kanyang ama. Kaya ito yung nagtulak sa kanya at the end na magparetoke ng kanyang ilong bukod doon sa kanyang profesyon o sa kanyang bokasyon. No? Hindi ko po alam sa ating mga kapatid. Siguro marahil meron tayong pagkakataon nung nakaraan sa buhay natin o siguro ngayon na nakasakit sa atin at pinaramdam sa atin that we are worthless. Meron ho ba? No? Naramdaman niyo ba yun that you are worthless? No? Naramdaman niyo ba na pangit kayo o kapalit-palit kayo? Di ba? Merong mang ganong pagkakataon sa buhay natin. Maybe sometimes, doon sa ating mga nakaraan, sa nakalipas ng buhay natin, naramdaman natin yung mga bagay na yun. But God doesn't want you to feel that way. No? Hindi gusto ng Panginoon na maramdaman natin yung ganitong pakiramdam. Hindi nais ng Diyos na maramdaman natin yung pakiramdam na naramdaman ni Michael Jackson at ng mga katulad niya at nung iba pang mga tao. No? God wants you to see your value in His body. No? Ano po yung message ni Pablo doon sa verse 15 to verse 19? No? Balikan po natin yung verse 15 hanggang verse 19. Ang sabi po dyan, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kahit hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kahit hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi. No? Ngunit iisa ang katawan. So, tinan niyo po ha, doon sa sinabi ni Pablo, no, hindi po pwede na pare-parehong mata. So, imagine niyo po yung katabi niyo papasok sa church, pare-parehong mata ang nakikita. Nakakatakot yun, di ba? No, kaya pare-pareho, puro tenga ang nasa daig niya pa yung marites. Kaya lang hindi siya makapagsalita. Makikinig lang siya. Di ba? Paano kaya pag puro bibig? Ang hirap noon, di ba? Ang hirap noon. Daig pa yung grupo na nagkukwentuhan. Kasi sa sarili niya lang, pwede na siya magkwentuhan. May iba-ibang bibig eh. So, hindi ganoon. Hindi ganoon yung purpose. Hindi ganoon yung layon. Hindi ganoon yung ginawa ng Diyos. No, ginawa tayong iba't ibang bahagi. No, ginawa ang katawan ng iba't ibang bahagi, merong kani-kanyang function. Ibig sabihin, may kani-kanyang halaga. So, God wants you to see your own value. Gusto ng Panginoon na makita natin yung ating mga halaga, no, yung halaga natin sa ating buhay, halaga natin sa buhay ng iba, halaga natin sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya, ang halaga natin sa harapan ng Diyos. He wants you to know how important you are. No, pakisabi niyo nga po sa katabi niyo, mahalaga ka kapatid. No, mahalaga ka kapatid. No? So isipin niyo po yung inyong mga physical na katawan. No? Alam natin na ang lahat ng bahagi sa buhay natin ay mahalaga. Di ba? No, naalala ko po si Kuya Dan, kapatid ni Kuya Sol, di ba, nung nakaraang taon, nadulas doon sa kanilang harapan. No, napaupo siya. No, ang malimit na babanggit, mabuti na lang at medyo malaki yung medyo malaki, mataba yung portion ng baywang ni Kuya Dan. Kung hindi, nabalian siya o kaya na
dito na, ayun, nagkaroon ng problema sa buto. No? So, ibig sabihin, lahat ng parte, kahit sa tingin natin hindi maganda yung parte na yon, ay bahagi ng katawan at nakakatulong ng malaki sa ating mga buhay. So, nobody in their right mind will trade anything sa buhay niya katulad ng mga parte ng katawan. No? Kayo ho ba, ipagpapalit nyo yung inyong mga daliri sa libo-libong dolyar? Siguro sa atin baka meron sa bandang mga, kasi meron nagbebenta ng kidney, may mga ganun, nagbebenta ng bahagi ng katawan, pinakakakitaan. Pero kayo ba, ibebenta niyo ho ba yung inyong isang kamay kapalit ng halaga ng 100,000? Sabi diyan 100,000 dolyar. Kaya payag daw si Pastor Joseph. Hanap tayo ng buyer, Fred. Kayo ba ipagpapalit nyo yung inyong mga dila sa milyon? May papayag ba? Yung ating mga dila, hindi ka na makapagmarites, di ba? Hindi ka na makapagsalita. Pero, meron ka namang 1 milyon. Papayag ba kayo doon? Di ba? Mahirap po yung desisyon yun. No? Mahirap na desisyon yung bagay na pwedeng mangyari. So, think of those things. Tandaan natin na these are just parts of the temporary body God gave us for this world. Things we can really live without. No? Yung tunay na buhay, your real life, your soul is worth more than all the riches of the world. No? Tandaan po natin na yung higit na mahalagang value ng ating mga buhay, no, ang gustong makita ng Diyos sa atin o gusto ng Diyos na makita natin ay yung katotohanan na sinasabi doon sa Matthew 16:26. No? Sabi doon, what is a man profited if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? No, minsan, sa sobrang mali ng ating pananaw at pagtingin sa ating mga sarili, maging sa mga parte ng ating katawan, no, hindi natin nakikita yung tunay na value ng ating mga buhay. Yung lahat ng bagay na yan ay mga temporary things lang. No, alam natin, yung katawan natin, pupunta yan sa alabok, babalik sa alabok, di ba? Kapag tayo ay namatay. Ibig sabihin, lahat ito pansamantala lang. Ini-enjoy natin yung ating katawan, kung malakas ka, no, kung meron kang kakayanan, pero lahat ng yan mawawala sa tamang panahon ng Diyos. No? So, ang kailangan lang makita natin is to see our own value. No? God wants you to see your own value. No? He wants you to know how important you are. So, think about your physical body. Isipin niyo po yung inyong katawan. No? Isipin niyo yung inyong mga sariling katawan na kung saan ay napakahalaga sa harapan din ng ating Panginoon. So your soul is priceless. Your soul is worth more than every dime or every diamond, yung mamahaling bato. Yung ating mga katawan, yung ating mga sarili, yung ating mga buhay is worth more than all the riches of the world. No? Iniisip natin, maraming mas mahalaga sa mundo, pero tandaan natin, mas mahalaga yung ating mga katawan na binigay ng Panginoon sa atin. No? So, on top of that, think of the incredible value God has put on your life. No? Ang Diyos mismo nagbibigay halaga sa atin. Di ba? No, sabi diyan, God the Father values you so much that He was willing to send His only Son into the world to die on the cross for your sins. No? Sabi po doon sa 1 Peter 1:18-19, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So your life has incredible worth. Mahalaga po tayo.
mahalaga yung ating buhay sa harapan ng Panginoon. But you cannot find the ultimate value of your life until you trust in Jesus and take your place in the body of Christ. Yan. Hindi natin makikita yan at maunawaan yan unless na tayo ay maging parte ng katawan ni Kristo, ng katawan ng Diyos, ba ng gantong body. So, part ka ba ng body of Christ? Diba? Kung ikaw ay parte ng body of Christ, ng Christian community, you are worthy. Ibig sabihin, may worth yung buhay mo. May halaga yung buhay mo. No? You have value sa harapan ng Diyos. May importansya yung iyong buhay. No? Sabi po doon sa verse 20 to 22, ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi. Ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masama, o hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa nga kailangan. So every part in the body of Christ has importance. We all matter. We all need each other. No? Lahat po tayo mayroong halaga. No? Sabi niyan, every part in the body of Christ has importance. No? Sabi doon sa Hebreo 10:25, pwede ho bang pakibasa ng sabay-sabay? Sige po. Yan. So, dito po, pinapakita na totoo na we find worth o our worth together in the body of Christ. Kaya nga, dito din pinapakita na kailangan natin ang isa't isa sa iglesia. No? Base doon sa sinasabi ng Hebreo 10:25. And God's word tells us to receive one another. No? Sige po, pakibasa po ulit Roma 15:7. Yan. So dito po, binabanggit naman na kasama sa pagpapahalaga natin sa body of Christ ay yung pagtanggap sa isa't isa. No? Ano man yung anyo, ano man yung uri, ano man yung klase, ano mang itsura, no? Ano mang estado sa buhay, we need to receive one another. No? 1 Peter 4:9. Pakibasa po ulit. Yan. So God also tells Christians to be hospitable to one another and to do it with a good attitude. Yan. Ang mga Pinoy kilala bilang most hospitable, di ba? Wala tayong issue doon sa ganoong bagay. Pero bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, bilang parte ng body of Christ or Christian community, kailangan nating lalo na ipakita yung pagiging hospitable sa isa't isa. Yan. 1 John 1:7. Pakibasa po ulit. Ano pong sabi diyan? Then God's word speaks about us having fellowship with one another. So, importante po yun, yung mga fellowship na meron tayo, yung pagkakataon na makasama mo sa mga gawain ng iyong kapatid, no, ang iyong mga kasama sa Panginoon, importante po yun. No, meron siyang ginagawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Dahil tayo ay parte ng isang katawan. So, in all of these, or these ways, God wants us to live together as one in His body, overflowing with the same kind of love that He has for us. So mga kapatid, tandaan po natin, sa Christian community, sa katawan ni Kristo, no, sa body of Christ, we will find our worth together. Mararamdaman mo yung iyong importansya, yung iyong halaga, na kasama ang iyong kapwa mananampalataya. Pangalawa, the Christian community is working
together. So this means that we work together. Ano po yung sinasabi doon sa verse 23 to 25? Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ng mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Ang galing ng Diyos mag-handle ng mga tao, di ba? Kung sa workplace siguro to, maganda ring i-apply, no, na bigyang focus yung mga medyo mahihina, no, bigyang panahon o pagkukulan ng higit na panahon yung mga dapat pagkukunan ng panahon at halaga, no, yung mga magaganda na, no, hayaan na sila na maganda at mahirap pang lalo pang gumanda, parang ganoon, di ba? So ibig sabihin, parang kailangang itaas yung mga nasa ibaba. Kailangang alalayan na hindi maiwan yung iba sa ilalim, no, parang ganoon. So ano yung purpose? Para hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. No, sa halip ay magmalasakit ang bawat isa, bawat bahagi sa isa't isa. So lahat po tayo bilang mga miyembro, bilang members ng church, no, ng body of Christ, ng community, care for each other equally. No, ito yung sabi nga countless examples na pwede nating maibigay bilang parte ng body of Christ na kung saan ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Ano ba yung mga ministry na meron tayo? Di ba? Yung paglilingkod sa Panginoon through Sunday schools, pwede ka mag-volunteer, magturo, no? Pag-aawit sa Panginoon, yung ministry na may kinalaman sa ganitong aspeto, praying for the sick, no? Our families and lost people, giving to help mission ministries, at marami pang iba. No? Ito yung mga bagay na pwede nating maiambag, maipakita yung ating pangangalaga at pag-aalaga doon sa iba na parte ng ating komunidad. No? Simply because we are one community and we are working together as a community. Sabi po ni King Duncan, no, he said about working, or those working together in the body of Christ, sabi niya, there is another reason God created the church. No, it is so we can work together for God's glory. Amen. No, isang reason kung bakit na-create ang church, so that we can work together for God's glory. No, hindi lang para sa ating sarili, no, sa ating growth spiritually, no, sa ating relationship sa Diyos, kundi para tayo ay makapag-work kasama ang ating kapwa mananampalataya para sa kapurihan ng Panginoon, for God's glory. So we work together. Sabi nga, we are the body of Christ, able to work together to do great things for the Lord. Di ba nalipat pa? Ayan. So we are the body of Christ, able to work together to do great things for our Lord. So we work together. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, the Christian community are wounded together. Yan. Wounded together. Medyo kakaiba, no? Pero ito po yung katotohanan. We are wounded together. Ano pong sabi ni Pablo at kanyang piniliwanag doon sa verse 26? If one member suffers, all the members suffer with it. No? If one part of the body suffers, all the other parts suffer with it. Kapag daw ang isa ay parang nasasaktan o nagdurusa, lahat ng parte ay ganun din ang nararamdaman. Di ba? Kapag sa katawan, halimbawa, mayroong masakit, nalala ko, nagkaroon ako ng pigsa. Akala ko pigsa lang yun. No? Yung pala, buong katawan, mararamdaman mo yung pigsa. Diba? Yung parang ang sama ng pakiramdam mo. Maliit lang yung sugat na yun o yung parte na yun na mayroong sakit sa katawan,
pero yung buong katawan mo, dala niya. Ramdam sa buong katawan. So, in God's body, the church, we hurt together. Hindi ho ba? Ito'y totoo sa ating katawan. No? Kapag may masakit sa iyo, halimbawa yung iyong ngipin, masakit. No? Masama na rin yung iyong pakiramdam. Masakit yung ulo, no? Hindi maalwan yung pakiramdam natin. Hindi ano sa atin, hindi baliwala lang yung mga bagay na masakit sa ating mga katawan. Although yung iba matibay o very strong yung kanilang panlaban sa sakit. 'Di ba? Kaya nilang tiisin. Pero yung katotohanan, yung basic, no, lahat ito ay ramdam ng ating katawan. So, when you are part of His body, no, when you are part of His body, you don't ever have to suffer alone. Sabi nga po, we hurt together and we can help one another if we will pay attention to one another. Yung pala yung purpose. Diba? Dahil parte ka ng katawan, kung may masakit sa'yo, ramdam ng buong katawan, matutulungan ka ng buong katawan para ikaw ay guminhawa o makapanagumpay doon sa iyong sakit. No? Ano pong sabi doon sa Hebrews 10:24? Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. No? So kasama ito sa ating responsibilidad bilang parte ng isang komunidad, ng isang katawan. Yung tayo ay maging kalakasan din nung ating kapwa na nahihirapan o nasasaktan. So when we are paying attention, there are many ways we can help one another. Ano ba yung mga bagay na sinasabi ng Hebreo 10:24 at nung talata na 26 sa bagay na ito? Paano man natin ito may exercise? Una, sabi diyan, God tells us to comfort one another, and by the grace of God we can. No, ayon doon sa 2 Corinthians 1:3-4. No, God also tells us to build one another up. No, sabi doon sa Romans 14:19, we must pursue what promotes peace and what builds up one another. Gawin natin yung makakapagpayapa sa isa't isa. No, yung makakakreate ng kapayapaan at may tataguyod natin yung iba. God tells us to warn one another when we need it. No, ayon doon sa Roma 15:14, no? Doon sa last part, binanggit niya, able also to admonish one another. No? So sa isang katawan, importante po iyon na we can also exercise giving warning to one another kapag kailangan. Minsan kasi pagka medyo hindi na maganda at umaabuso sa isang hindi magandang bagay at hindi nakakatulong na bagay, lalo sa isang katawan, kailangan nating bigyan ng warning. No? Pang-apat, God also tells us to teach one another. No, yung mga binigyan ng gift of teaching, tayo yung gamitan ng Panginoon para turuan yung ating kasama sa katawan. No, ayon doon sa Colossians 3:16. And lastly, God certainly wants us to encourage one another. No, sa panahon na merong wound o tayo ay sabi nga wounded, no, ang ministeryo ng bawat isa, no, ang ministeryo ng katawan ay i-encourage yung bawat isa. Encouragement. Yun po ba yung nararamdaman nyo kapag nasa church kayo? Dapat yun po yung nararamdaman natin. No? Lalabas tayo sa church na encourage tayo, hindi discourage. No? Dapat tumingin tayo sa Diyos, hindi sa tao. Pero bilang isang miyembro ng body of Christ, responsibilidad natin na maging encouragement sa ating kapwa. Hindi discouragement. No? Pakisabi niya po sa katabi nyo, hindi ka discouragement, kapatid. No? Encouragement ka. No? So dapat ganun tayo, encouragement tayo sa ating kapatid. Kasi hindi po natin alam kung sino yung hurting, sino yung wounded, no, na papasok sa church. Minsan mararamdaman natin yung wound na yon, yung hurt na yon, yung sakit na yon kapag medyo malala na, 'di ba? Nararamdaman na ng body kapag hindi mo na siya nakikita sa church, kapag ganito, ganyan, no, nararamdaman na yun ng body. Kaya ngayon pa lang iparamdam na natin yung ating care
yung pag-encourage sa ating kapwa, no? He wants us, God wants us to encourage one another. So, ang tanong sa atin, do you remember those days when you needed extra encouragement? Di ba, minsan, may mga panahon tayong ganoon, tahimik lang tayo, pero tayo'y nakakaramdam noon, hindi yun alam ng kapwa natin. No? Pero nag-i-expect tayo ng encouragement. Minsan, isipin din natin, kung nandun ka sa ganong punto ng buhay mo, yung katabi mo pala, mas malala pa yung nararamdaman. No, minsan ganun din. Di ba? Much darker yung meron siya sa buhay niya. No? Pero ano po yung sabi ni Pablo? If one member suffers, all the members suffer with it. At sa community, sa body, tandaan natin, ramdam yung wound, ramdam yung sakit bilang isang komunidad, bilang isang katawan. Gawin natin yung ating, sabi nga, tungkulin bilang parte ng isang katawan. And lastly, pang-apat, hindi po pang-apat na po, the Christian community wins together. Christian community wins together. We win together. Sabi doon sa verse 26 and 27, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ngang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. No, ang magandang binanggit doon, bago yung verse 27, kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Diba? Nagagalak ang lahat. So, ibig sabihin, kung yung kanina, yung third point natin, nararamdaman yung wound, yung hurt, yung sakit ng buong katawan, dito dapat maramdaman din natin yung karangalan ng isa. Yung karangalan ng isa ay karangalan ng lahat. Di ba? No? Kayo nga lahat ay iisang katawan ni Kristo. Dahil yung bawat isa bahagi ng katawang ito. So Christian, when you win honor, we all win with you. We win together in Christ. No? Parang naging isang motto ng ano yata to ng tawag dito, ng isang palaro na pang buong mundo. No, meron pong isang kwento noong July 2002 nangyari. No, meron daw 9 na minero sa Western Pennsylvania na natrap sa 240 feet na ground. No? Ito ay binaha. Yung tube o yung spillway nila, yung daanan nila ay binaha ng halos hanggang hanggang lagpas tao halos. No? Pero meron pa namang meron pang spot para makahinga at mabuhay. So, yung 240 feet ay halos sinlaki ng 20 stories high building. No, parang yung mga malalaking building sa Manila. No, yung dito kasi sa hindi pwede yatang ganoon Yung diyan sa may Binakayan, sa Kawit, sa Island Cove. Hindi yata siya 20 kasi baka tumaob na pagka 20. So 240 feet below, 20 stories high. At yun po yung kanilang kinalalagyan. Nagkaroon daw po ng mga rescue efforts right away na malaman yung ganung pangyayari. But the rescue crews know that the odds of against saving those 9 miners. Ibig sabihin, alam nila na medyo mahirap at masalimuot yung kanilang gagawin. Lahat ng mga tao sa bansang ito ay nakatingin sa balita. Inaabangan kung ano ang mangyayari doon sa siyam na minero na natrap 3 days. No? 3 days ayon doon sa kwento. Doon sa kanilang minimina o sa kanilang minahan. Pero after 3 days, no, miraculously, sila ay na-rescue. No? Kahit daw po yung mga mainstream media, ang tawag nila doon sa nangyari ay miracle. No? They called it a miracle. Why? Because there was such a slim chance that anyone could survive in that flooded mine.
No, imagine 55-degree water treated to kill those miners slowly by hypothermia. No, so pwede silang malunod sa init ba o sa lamig? Sa lamig nung tubig. No, at yung lalim ay parang napaka-imposible ng mabuhay, yung lalim ng baha. At ang sabi ng mga kwento ng mga miners, para silang naghahabol ng kanilang hininga doon sa loob ng spillway habang tumataas yung tubig hanggang abot na sa kanilang chin, konti na lang, no? Ang sabi nila, no, doon sa kanilang kwentuhan habang nandoon sila, ang ginawa nila, naghawak-hawak sila ng kamay. No, they tied themselves together so that no one could float away or slip under the water. No, hawak-hawak sila ng kamay, siguro parang ganyan, nakakadena sila. Para daw hindi matatangay kung may aagos, hindi mawawala yung iba. Walang mawawala, walang matatanggal. Kung malulunod sila, sama-sama silang malulunod. Parang ganoon yung usapan nila. No, they also tied themselves together so all their bodies would be found if they died. No, they shared food from a lunch container that floated by. Nakakain sila, nagbahagi sila, yung mga lumulutang na lalagyan o container ng mga pagkain ay yun yung kanilang pinagkukunan ng pagkain, pinaghahati-hatian nila. After they were miraculously saved, the man said that it was their decision to band together that saved their lives. Sabi nila, yun daw kanilang pagdidikit-dikit o pagkakapit-kapit, yun ang nag-save sa kanila. Kasi kung hindi, baka unti-unti silang naubos. No? If one man got tired, ang ginagawa nila, his band to the other men kept him afloat. Kapag napagod daw yung isang ginagawa, pinapalakas. No? When one got cold, the other eight would huddle around him and warm him up. No? Pagka yung isa giniginaw, hindi niya na kaya yung ginaw, papalibutan siya ng 8 para mawala yung kanyang ginaw. They vowed that whether they lived or died, they would do so together. No, ang galing nung kanilang parang band, di ba? Ano man ang mangyari, gagawin natin to kahit tayo ay mabuhay o mamatay. No? So ito po ay magandang picture ng katawan ni Kristo, ng body of Christ. No, kung tayo kaya babahain ngayon, di ba? Tayo ba'y magkakapit-kapit o hayaan natin marunod yung isa? Sino yung lulunurin nyo? Joke lang. Hindi. Gagawin ba natin yon? Yung ginawa nung 9 miners? Di ba? Imagine, di ba? Yung band nila, yung kanilang pinanghawakan, no? They vowed that whether they live or die, they would do so together. No? Ang ganda ng lesson na ito na kanilang pinakita. No? At meron pang another great lesson from this miracle. Sabi, because even together, those men were hopeless without help from above. No, ang isang great lesson pa, hopeless na sila. No? Pero ang kanilang pinangahawakan, merong tulong sa taas. Ang kanilang kinikilalang tulong, yung tulong ng mga magre-rescue sa kanila. Pero magandang tingnan natin ito sa aspeto na merong tulong sa taas galing sa Diyos na gagawa sa buhay natin. And when the rescue came, all they had to do was receive it. No? Sila ay nakaligtas. So, ito po yung gusto ng Panginoon. No, that is what Jesus Christ does for all who will trust Him and call on Him. Ito yung ginawa ni Jesus, di ba? Sa lahat ng mga nagtiwala sa Kanya at tumawag sa Kanya. He will put you in Him and you will be saved forever. No? Yung kaligtasang ito, it did not just take 3 days of non-stop work. It took 3 days in the grave. No? And Jesus Christ was the only one who could die on that cross for us. Kaya nga siya ngayon ay risen Savior
risen Savior is more than able to lift us up to everlasting safely. Diba? So anong challenge sa ating mga kapatid? Sabi sa conclusion, put your trust in Jesus. He will save you. He will also make you part of the Christian community, the body of Christ, so that together we can live the best possible life both now and forever. Nawa, unang-una, maging parte tayo ng body of Christ, ng Christian community, no? Ng church. At bukod doon, tayo ay, sabi nga, magsama-samang gawin kung ano yung ating responsibility bilang isang katawan, bilang isang iglesia. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon ngayong umaga. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, sa isang mabiyayang araw ng pagsamba sa iyong patnubay at gabay na ibinigay mo sa aming Panginoon upang makasama namin ang aming mga kapwa mananampalataya sa iyong iglesia. Salamat sa mga paalala ng halaga, Panginoon, ng isang komunidad, ng isang Christian community na ibinigay mo sa amin. Kung saan kami, Panginoon, na iyong inilagay. Salamat sa paalala, Panginoon, na kami parte ng isang katawan, ng iyong katawan, na napakahalaga na aming gampanan, ng aming tungkulin, at maramdaman namin ang aming parte, Panginoon, bilang kabahagi ng katawang ito. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay magsikap at patuloy na magnais na maging mabuting parte ng katawang ito at gawin ang aming mga tungkuling na ayon po sa iyong kalooban. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Magpala ka po, Panginoon, ng iyong pagpapala ng isang masaganang panangalian kasama ng aming mga mahal sa buhay. At patuloy na gabayan kami sa isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang aming maging gabay at ikaw ang aming maluwalhati at maparangalan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. May papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng talang sang mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikibisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.